Ang mga Villamor ay kilala bilang isang malaki, mayaman at makapangyarihan na angkan. Sila ay nagmamay-ari ng lahat ng mga sakahan sa bayan ng Gapan. Ang mag-asawang Luciana at Pasiano ay nabiyayaan ng nagagandahang dalagang mga anak. Hindi ba kay gandang pagmasdan ng ating mga anak? Tama. Tama yung naging pagpapalaki natin sa kanila. Alagaan at mahalin mo sila kapag nawala na ako, ha? Ano nga ba? Huwag ka nagsasalita ng ganyan. Kilala rin sila dahil sa angking kabutihan ng kanilang pamilya at bukas palad sa lahat ng nangangailangan. Tuloy po kayo mga binibini. Nasaan si Don Pasiano? Kanina pa po kayo inaantay ni Don Pasiano sa balkonahe mga binibini. Dito po ang daan mga binibini. Don Pasiano, narito na po ang inyong mga pangunahing panaon. Magandang araw, Don Pasiano. Kumusta naman ang iyong pamilya, Don Pasiano? Maayos pa naman ang kanilang kalagayan. Nasaan nga pala si Donna Luciana? Magkasama sila ng aking panganay na anak na si Carmela. Tinuturoan niyang magpinta. Sana ang iyong dalawang dalaga na si Lucia at Carmelita. Magkasama sila sa silid aklatan. Nagbabasa sila ng libro. Narito ang aming mga anak at nais silang makihalubilo sa iyong mga dalaga. Senyorita Lucia at Carmelita, Ano iyon? pinapatawag po kayo ni Don Pasiano. Sige, ako na lang ang pupunta. May kasama ang pakaramdam ni Carmelita. Doña Sodora, ano nga ba talaga ang tunay mong pakay sa pagpunta rito? Don Pasiano, maaari ba kaming makahiram kahit kaunting pangpuhunan para sa aming negosyo? Eto na, Maraming salamat, Don Pasiano. walang anuman. Naalala mo ba ang huling habilin ko sa'yo? Na mahalin at alagaan mo ang ating mga anak? Ibigay mo ito kay Lucia. At palagi mong tatandaan na mahal na mahal. Ikaw at ako pinagtagpo, nag-usap ang ating puso, nagkasundong magsama Hanggang sa muli, habang aking agape. iwan natin silang lahat. Buwan ng Oktubre, ika-25 na araw at nalalapit na nga ang buwan ng Kapaskuhan. O siya, aking mga anak, mauna na ako sa aking paroroonan at marami pa akong gagawin. Papa, maaari ba ako sumama sa iyo? Maaari. Papa, kami may kailangan pambilhin ni Carmela sa bayan. O siya, mauna na kami ni Lucia. Mag-ingat kayong dalawa. Sa kabilang banda ay si Juanito Mercadejas. Maagang naulila dahil sa pagkamatay ng kanyang mga magulang at ngayon ay nakikitira sa kanyang mga tiyahin na sina Teodora at Rodora. Ano ba yan? Talo na naman! Oh, paano ba yan? Talo ka na naman. Asa ng salapi? O ayan! Asa na ba kasi walang kwentang Juanito na yon? Mandal dito sa lapi ko. Juanito, maaari mo ba akong samahan sa bayan? Oo, maaari Carlito. Ngunit ano ang iyong pakay? Ako'y may kakatagpo yung binibini sa bayan. Abay, ikay tilay pumapag-ibig na, Carlito. Ako'y masaya para sa inyong dalawa. Hayaan mo, darating din yung para sa'yo. O ano, masasamahan mo ba ako? Maaari, ngunit ihahatid ko muna ang aking mga salapi sa aking mga tiyahin. O siya, tara, samahan na kita. Paumanhin, binibini! Sino ba yung bastardong yun?
May araw ka rin sa akin. Ikaw ay aking hahanapin. Oh, ayan na ang ulila. Ang laging inaalipusta. Tiya, ito na po ang aking nalikom na salapi. O bakit iyan lang ang iyong nalikom? Nasaan pa ang iba? Kinupit mo siguro, ano? O tingnan nyo, nangupit na naman kay ina. Naku, huwag niyo sabihin yan kay Juanito. Hindi niya magagawa ang bagay na iyon. Naku, hindi ako naniniwala sa bagay na yun, sapagkat lagi naman niyang ginagawa yun. Tiya, ito lamang ang aking kinita. Aba, nagdadahilan ka pa. Lumayas ka nga sa aking harapan, wala kang kwenta. Juanito, halina! Ano kayong magandang pala makikita sa darating na Pasko? Naalala kong ating ina. Kapag tuwing Pasko, ang tatandaan mo, lagi natin siyang kasama. Tama ka. Naalala ko pa ng mga pasay tayo. Ano yung igalan ng mga apo pa sa parke? Carlito, hindi ba't parang yun ang kaibigan natin, si Zamora? Oo nga, parang siya nga. Halika at ating puntahan. Damo, Maaari mo ba akong bitawan? Napastahan ka. Carmela, sandali ko na naman. Juanito, anong kaguluhan nito? o manhin binibini. Ako'y nagkasala sa iyo, sapagkat lubos kong inakala na ikaw ay ang aming kaibigan. O manhin muli. Hindi! Hindi kita mapapatawad. At sisiguraduhin kong makakarating ito kay Papa. Carmela, magunas baby ka. Sila yung hamak na magsasaka lamang. Alam mo kung ano kayang gawin ka pa sa kanila. O siya, hindi ko ito ipaparating kay Papa. Ngunit, siguraduhin mong hindi na tayo magkikita. Tara na, Carmelita. O Diyos ko, naway patuloy na maging maayos ang kalagayan ng aking pamilya. At sana ay sa tamang panahon makatagpo ako ng lalaking magmamahal sa akin ng tapat at totoo. Kapalit ay tatanggapin ko kahit anuman ang estado niya sa kanyang buhay. Ihilingin ko na sana gabayan ako ng aking mga magulang na nasa kalangitan at patuloy akong bigyan ng lakas sa araw-araw. Hinihiling ko rin na sana sa tamang panahon ay makatagpo ako ng babaeng matatanggap ako sa kahit anumang estado ng aking buhay at pamahalin ako ng tunay at tapat. Binibining Carmelita? Ikaw na naman. Hindi ba't pinadatong hinya dapat tayo magkita? O manhin, binibining. Sapagkat ito lamang ang naging timbangan dito sa lokal. At ito pa, di ba't hindi niya naman sa pagmamayari, di ba? Magandang araw para sa mga magagandang binibini. Magandang araw din sa inyo kayo dito. At ano ang iyong malang ginoo? Magpatid mga binibini. Binibining Carmela, binibining Carmelita. Ang ngalan ko ay Juanito. Juanito Mercedes. Paano mo nakilala ang mga yan? Hindi ka pa pinaglalabas na ba sa nila eh. Sila ang mga Ayos ka lang ba binibini? Ayos lang ako, Ginoo. Maraming salamat sa pagsagip sa aking buhay. Walang anuman. Pinigihitan na net.
Pasensya na muli sa nagawa ko kahapon. Sapagkat lubos kong inakala na ikaw ang aming kakilala na si Zamora. Ikaw man humili. Pinatatawad na kita, Ginoong. Pagmula nito, napadalas na ang aming pagtatagpong apat at may mga pagkakataon na naiiwan kaming dalawa ni Juanito. Anong problema, Binibining Carmela? Sapagkat ako'y nangangamba, Ginoo. Hindi ba delikado ang tuling na ito? Wala kang dapat ipangamba, Binibining Carmela, sapagkat ako'y narito upang samahan ka makatawid sa tulay na ito. Sa pagkumpas ng iyong kamay, aking landas, Kung maaari, huwag mong iyukod ang iyong ulo. Sa halip, pagmasdan mo ang paligid. at pagluluksan, kung puso ko ay imamapa, ikaw ang dulo, gitna at simula, nahanap din kita. Nahanap din kita. Kung maligaw man at mawala at umikot man, Maaari mong ilabas ang galak na iyong nadarama, Binibining Carmela. Ako'y hindi isang ignorante upang magalak sa ganitong klaseng tanawin. bawat kanan at kaliwa, kung di mo man o hilaga, ang bawat daan ko ay patuloy. Napakagandang tanawin. Hindi ba't sabi mo ikay isang hindi ignorante? Hindi ba't sabi mo rin maaari kong ilabas ang aking nararamdaman? Maraming salamat, Ginoong Juanito. Ang araw na ito ay hindi ko makakalimutan. Sapagkat ito lang yung araw na naramdaman ko yung ganitong klaseng kasibiyahan. Nagagalak akong malaman iyan, sapagkat matagal ko na rin hindi naranasan niyan. Bakit? Kailan ba ang huling pagkakataong naramdaman mo at naranasan mong pumunta dito? Natatandaan ko, nung ako'y bata pa, at buhay pa ang aking mga magulang. Madalas kami dito. Naririnig mo ba ang musikang iyon? Sila bang sinasabi nito na maaari ba kitang isayaw? Halika rito, sumugal ka ng 10 minuto, sabay tayong maglalayag sa kawalan, sakay ng ating isipan. Iwan natin silang lahat, tayo muna hanggang sa pagdilat, pupurahin lahat ng alaala, kasama sila. Saglit lang, tayo munang dalawa. Saglit lang, tayo munang dalawa. Carmela, may sasabihin ako sa'yo. Ngunit maupo muna tayo. Carmela,
Ilang beses ko nang gusto sabihin sa ito. Ngunit, ilang beses na rin kami nagdadalawang isip kung sasabihin ba namin sa ito. Kami na ni Carlito. Kailan pa ito nangyari, Carmelita? Malalago tayo kay Papa pag ito'y nalaman niya. Mag-iisang taon na rin nung kami naging magkasintahan ni Carlito. Naalala mo nung palagi akong sumasama kay Papa sa bukid? Dahil yun kay Carlito. Sumasama ako kay Papa upang masilayan si Carlito. At kaya ako to sinabi sa'yo upang matulungan mo kami na matago pa ang relasyon namin kay Papa hanggat kaya na namin itong sabihin. Matutulungan mo ba kami? O siya, Carmelita. Ikaw ay matutulungan ko sa pagtatago kay Papa. Kung kaya't, Carlito, siguraduhin mo na hindi mo sasaktan ang aking pinakamabatang kapatid. Masusunod, Binibini, mamahalin at aalagaan ko ang iyong kapatid nang higit sa aking pagmamahal sa aking sarili. Juanito, tulad ni Carmela, masusuportahan mo ba ang aming relasyon? Oo naman, Carlito. Nararapat nga nating ipagdiwang yan. Halina't bumili ng pagkain. Carmelita, paano mo nabatid na mahal mo na si Carmelita? Noon ay nagdududa rin ako sa aking damdamin. Minsan ay napapaisip ako kung paghanga lamang daw ito o tunay na siyang kapatid. Hanggang sa hinigilan ko ang pagpunta sa bukid ng ating Papa at paglipas ng ilang linggo ay hinahanap ko na ang kanyang presensya. Hinahanap ko ang kanyang mga matatamis na ngiti, ang kanyang tawa, at ang kanyang aking kabaitang taglay. At napagtanto kong tunay ang aking nararamdaman noong muli kaming nagkita ay lumalabog ng malakas ang aking dibdib na tila gusto nitong kumawala sa aking katawan. At tila isang taon ang lumipas nang muli kaming nagkita, ngunit ilang linggo lang pala. Ang labis na pangungulila ko sa kanyang presensya ang naging hidyat na tunay nga ang aking nararamdaman para sa kanya. Dito nagsimula ang lahat. Minamasdan na naman ang kawalan. Ako'y Paumanhin, Binibini. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Ginoo. Maraming salamat sa pagligtas sa akin. Kung gayon, maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Carmelita! Pagpaumanin, Ginoo. Ngunit kailangan ko ng mauna. Naway magtagpo tayong muli sa lugar na ito. at sa aking Kinabukasan ay muling nagkita ang apat upang pumunta sa bayan. Pagkapunta ng dalawa ay maaninag ang dalawang Ginoo na sina Juanito at Carlito na naghihintay. Magandang araw, Carmelita. Magandang araw, Carmela. Uy, bumati ka naman. Uy, magandang araw mga binibini. Juanito! Carlito! Bakit kaya kasama ng mga hapaslupang ito ang mga pilya ko? Alam kaya ito ni Lucia. Hali kaya sabihin natin. Lalagay pa. Paroroon din ba kayo sa bayan? Halina! Sandali. Meron kaming mga kasama. Ha? O sige, sa susunod na lamang. Sino ba yung babaeng yun? Bakit kumakayap ko sa inyo para siyang tupo? Kaibigan mo ba siya? O kaibigan? Binibini Carmela, wala kang dapat ikaselo. Pagkat siya'y aking pinsan, siya'y anak ni Dia Teodoro. Anong selos? Sila kayo nagdidelisyon, Ginoo. Sapagkat hindi ko mararamdaman ang bagay na yun. Nais ko lamang iklaro na maaari mo akong magustuhan kung paano kita magustuhan.
Anong ibig mong sabihin? Gusto ko ta binibini, Carmela. Hawakan mo. Ikaw lang ang tinagpinit ng puso. Huwag ka mag-alala. Hindi kita minamadali. Ako'y maghihintay sa'yo. Carmela! Halina't pagabi na! Mauna na ako, Ginoo. Naghihintay si Lucia sa pagdating ng kanyang mga kaibigan. Kanina niya pa ito inabangan upang may kasama na rin siya sa kanilang bahay dahil ang dalawa niyang kapatid ay pumunta sa bayan upang magsimba. Naramdaman niya ang presensya ng mga ito kung kaya't nanguna siya sa pagsalita. Ano ang paka nyo kaya't gusto nyo akong kausapin? Alam mo ba na nasa misa ang iyong mga kapatid? Alam mo rin ba kung sino ang mga kasama nila? Ha? Ang paalam nila kay Papa kanina ay silang dalawa lamang ang pupunta sa misa. Bakit? May dapat ba akong malaman? Alam mo ba, nakasama nila ang inyong magsasaka na si Juanito at Carlito. At base sa aming obserbasyon, hindi ito ang una nilang pagkikitang apat sa bayan. Sila ay silang matagal ng magkakaibigan. At sa aming pagsisiyasat, tila ba'y may namamagitan na sa kanilang dalawa, sapagkat nahuli namin silang nagnanakawan ng tingin sa isa't isa. Nakakasigurado ba kayo sa inyong mga turan? Na ang aking mga kapatid ay nakikipagkita sa mga magsasakang iyon? Ngunit, pinagbabawal kami ni Papa na makipagkaibigan sa mga ganong tao. Nagagalit si Papa kapag nalaman niya ito. Hindi ba mas pabor yun para sa'yo na kapag nalaman niyo ng inyong Papa ay tiyak pagagalitan silang dalawa at ikaw naman ay pupurihin ng inyong Papa dahil hindi ka sumusuway sa kanyang utos? Samora, tunay ba ang mga tinura na iyong mga pinsan na ang aking mga kapatid at magsasaka ay magkasama? Sabihin mo sa akin ang totoo. Hindi ako sa'yo hindi ganong tao si Juanito at Carlito. Mabubuting tao sila. Ngunit hindi sila parehas ang level ng pamumuhay. Kung kaya't nakakapagtaka kung bakit sila naging magkakaibigan. Hindi kaya't pineperahan lang nila ang iyong kapatid, Lucia. Daraya! Naririnig mo ba ang iyong sarili? Pagbibintang na ang iyong ginagawa sa ating pinsan na si Juanito. Nais ko kayong paniwalaan, Samora. Ngunit hindi ko lubos na kilala ang dalawang binata. Kaya't gusto ko na sundan niyo sila sa bayan at sabihin niyo ang mga pangyayari sa akin. Doon pa lamang ay malalaman ko na kung ano ang pakay ng dalawang binata sa aking mga kapatid. Hanggang sa makalipas ang ilang araw ng bumunin ni Carmela sa kanyang damdamin, ay dumating na ang araw na handa na siyang amin nito. Kung kaya't naisipan niya layain si Carmelita sa kanyang paboritong tagpuan tuwing nakikita silang apat. Kunwari ay di ko alam ang iyong nararamdaman. Sabihin na lang di ko narinig ang mga usap-usapan. Oh, bakit tayo naririto? Naalala mo ba? Dito tayo noon nagpapakuha ng mga litrato nung nabubuhay pa si Ina. Oo, natatandaan ko yun. Tila ba ilang taon na lumipas pero ganito pa rin ito paganda. Kay ganda nating pagmasdan sa laraw na iyon. Ngunit, hindi ko na ito muling nakita simula nung pumanaw ang ina. At dito ko huling nakita na nasaksihan ang mga masasayang ngiti ni Papa. Mga binibini, mga Ginoo, tayo na po ang kasunod na kukuhanan ng litrato. Tayo na. Kunwari ay di napansin ang iyong bagong pagtingin. Di magpapahalata, okay lang kung kumalma. Wala pang nangyari, ako'y napaisip ng kung ano-ano. Juanito, hindi ba't sinabi mo sa akin kanina na nais mo magkaroon ng litrato kasama si Binibining Carmela? Halina't magpakuha na kayo ng litrato upang may titignan ka tuwing ikaw ay napapagod sa pagsasaka. Hindi ko tumitilak ang kahit nag-aayos ka na. Kaya halina kayo dito at bumalik sa amin upang kumuha ng litrato. Hindi pwedeng mga sayang mga ayos ninyo. Carmela, hindi ganyan. Ganito. Handa na ba ang magkasintahan? Ngiti na mahal.
Binibining Carmela, maaari mo ba sa akin ipaliwanag kung anong ibig sabihin ng binulong mo sa akin kanina? Ikaw ba'y may nararamdaman mo sa akin? Bagong pagtingin, di magpapahalata. Okay lang kung kumalma. Ginoong Juanito, hindi ko alam kung kailan o saan. Ngunit pagtanto ko na lang na sa dami ng tanawin ito, ngiti mo lang ang nais kong pagmasdan. Gumising na lang ako isang araw na handa na ako sumugal para sa ating dalawa. Hindi kita bibiguin, Binibining Carmela. Ngayong tinaya mo ng iyong puso, handa akong ipaglaban ka hanggang dulo. Pangako, mamahalin kita hanggang dulo. Bibigay ko sa iyo ng buo ang aking puso. Simula ngayon, bukas, at magpakailanman. Binibining Carmela, naluguranda ka, ay ayatin ka. Anong nais mong ipabatid, Ginoo? Ano ang mga dialektong iyong sinabi? Sa dalawang dialekto na aking sinambit, isa lang ang aking pahiwatig. Mahal na mahal kita at patuloy kitang mamahalin. Aking agape. Bagong pagtingin, di magpapahalata. Okay lang. Te amo, aking Juanito. Malapit na ngang matapos ang gabi, ngunit sa hindi malamang dahilan, ay umabot ang madalas na pagsasama ng apat sa kanilang kapatid na si Lucia. At ang punot dulo ng pangyayaring ito ay ang mga... Tama ba ang ating ginagawa? Ano ba talaga ang pakay niyo sa kanila? Ginagawa natin ito upang may maibalita tayo kay Lucia kung anong ginagawa ng kanyang mga kapatid. Hindi ba't pinagbawalan na rin sila ni Don Pasiano na sumama sa hindi nila kaparehas ng estado sa buhay? Balita ko rin ay may nais nang ipakasal si Don sa kanyang panganay na anak na si Carmela. Kaya't panigurado magagalit ito kapag nalaman niya ang pinagdagawa ng kanyang anak. Bakit tayo makikialam sa buhay ng iba? Ano ang ating mapapala rito? Hindi mo ba talaga naiintindihan ng mga pangyayari? Ito na ang paraan upang panigan ng Don si Lucia. Alam naman nating lahat ang paboritong anak ng Don ay si Carmela at ang paboritong anak ng Donya ay si Carmelita. Lucia! Meron kami magandang balita para sa iyo. Ito na ang pagkakataon upang mapalitan ng paboritong anak ng iyong papa. Kanina ay sinundan namin ang iyong mga kapatid. Sila ay naglalakad sa hindi mataong lugar. Tila iyon ang kanilang nakasanayan tagpuan. At tama nga kami, nakita rin namin doon na naghihintay ang dalawang binata. Patuloy namin silang sinundan hanggang sa huminto sila sa tila kuhanan ng litrato. Tila sila nagpalitrato. Nag-antay kami ng halos 10 minuto at naunang lumabas si Carlito at si Carmelita na magkahawak ang kamay. At pagkatapos ng 10 minuto, ulit ay lumabas si Juanito at Carmela. Tila ay meron silang pinag-uusapan kung kaya't sumunod kami sa kanila ng palihim. At alam mo ba ang narinig naming usapan? Ang dalawa ay may pagkakaunawaan na. Narinig pa namin ang pagbigkas ni Juanito kung gaano niya kamahal ang iyong kapatid. Habang sinagot naman siya ni Carmela papanig ng salitang Espanyol na te amo, na ang ibig sabihin ay iniibig rin niya ang binata, hindi ba? Ngunit alam mo ba ang mas nakapagpagulat sa amin? Hinagkan ni Juanito ang palad ng iyong kapatid. Di ba't ang paghagkat ay ginagawa lamang ng mag-asawa? Hindi pa man isang oras nang sila'y naging magkasintahan at nagawa na iyon. Tila, sanay na ang Juanito na iyon sa kanyang mga aksyon. Lucia, hindi ba't wala ka naman plano sabihin ito sa inyong papa? Siyak na malalagot ang iyong mga kapatid kapag nalaman niya ito. Antayin mo na lamang sabihin nila ito. Tiyak naman na sila'y aamin din sa iyong papa. Ngunit, kung hindi mo ito sasabihin ngayon, tiyak ay madadamay ka rin sa kalokohan ng iyong mga kapatid. Hahanap ako ng tiyempo na ako mismo ang hahanap ng pruweba ng aking mga kapatid ay nakikipagrelasyon sa mga magsasakang iyon.
Sa ngayon, maraming salamat sa inyong mga binalita. At babalitaan ko na lang kayo sa maaaring mangyari sa kanila. Pa! Oh, Lucia, nasaan mga kapatid mo? Dumidilim na ang kalangitan at bakit nasa bayan pa rin sila? At ikaw, bakit naririto ka lang sa bahay? Ayaw mo bang makihalubilo at sumama sa mga kapatid mo? Papa, hindi mo ba napapansin na napapadala sa pag-uwi nila ng gabi? Hindi ko ba nagtatawa kung anong ginagawa nila? Ano ibig mo sabihin? Kilala ko yung kapatid mo na si Carmela. Hindi yan gagawa na ikapapahamak nilang dalawa ni Carmelita. Alam na rin niya ang tama at mali at hindi siya padalos-dalos sa kanyang mga kilos at pagsasalita. Hindi tulad mo, Lucia. Papa, hindi ko sila sinisiraan. Ngunit may umabot sa aking balita at diyan ay kagagalit mo. Pero hindi ko ito kwento upang sabihin sa'yo, bakit hindi mo tanungin ang magaling mong anak na si Carmela? Saan kayo nagtungo at ngayon lang kayo nakauwi? Tila napapadalas yata ang inyong paglabas-labas. Alam kong pinayagan ko kayong lumabas ng bahay at magpunta ng bayan, pero hindi ko naman sinabing lagi kayong magpapagabi. Patawad, Ama. Masyado lang talaga kaming nasiya sa pagtingin-tingin sa mga palamuti sa bayan. Kung kaya, hindi na namin namamalayang mga oras. Dahil nga ba talaga sa palamuti? Paiba-iba ba ang palamuti sa bayan? Kung kahit lagi kayong napapadpad roon? Tama na yan, Lucia. Pagod ang mga kapatid mo at nagpunta sila ng bayan, halina't maghapunan muna. Lucia, ano nga muli ang iyong sinasabi kanina? Ano ang iyong naririnig patungkol sa iyong mga kapatid at ano ang koneksyon nito sa lagi nilang pagpunta ng bayan? Carmela, bakit hindi mo pagsapat kay Papa kung ano talaga ang tunay na ginagawa ninyo sa bayan? O nais mong ako pa ang magsabi sa kanya ng mga kagagawan ninyo? Ano ba ang sinasabi mo, Lucia? Hindi kita maintindihan. Oo nga, Lucia. Ano ba yan? Ikaw ba yung naiibig sa amin dahil lagi kami lumalabas? Hindi naman kami nagkulang ng aya sa'yo tuwing kami ay lalabas? Laki pasasalamat ko at hindi ko tinanggap ang pag-anyaya nyo. Kundi pati ako ay malalagot sa Papa. Ngunit balik tayo roon. Ba't hindi niya sabihin sa Papa ang tunay na ginawa niya sa bayan? Kung hindi niyo sasabihin, ako ang magsasabi sa kanya. Papa, itong dalawa mong anak na pagaling ay may kinikita mga lalaki sa bayan. Lucia, ano pa ang iyong sinasabi? Saan mo ba yan nalaman? Papa, huwag kami maniwala kay Lucia. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang balitang iyan. Ngunit hindi yan totoo. Huwag ka na magsinungaling pa. Kayo ni Carmela ay may kinikita magsasaka sa bayan. Papa, maniwala ako sa akin. Sige nga, Lucia. Maglahad ka nga ng iyong pruweba kung tunay ang iyong sinasabi. Andito, asaan ang litrato? Anong sinasabi sa amin? Asaan na? Ipakita na! Wala akong binatago! Ano na? Wala akong binatago, Lucia! Magsiupo na kayo. Nasa harapan tayo ng lamesa. Bigyan nyo namang respeto. Carmela, akin na ang litratong pinag-aagawan ninyo ni Lucia. Akin na. Kung ayaw mo lalo ang magalit sa'yo. Putang ina. Mga kahiyan ang ginagawa ninyo, Carmela. Hinayaan ko na nga kayong lumabas-labas, pero hindi ko inaasahan na ganoon ang gagawin ninyo. Upang makipagkita sa mababang uri na yon? Papa! Ay ba'y natututunan mo sa magsasaka na yon? Ang pagtaasan ako ng boses? Papa! Marangal ang mga magsasaka. Hindi dapat ito maging insulto sa kanila. Pati sa pamabuting tao si Juanito. Hindi mo na ba siya pinagsasalitaan ng ganyan? Hanga ako sa magsasaka. Pero, hindi sila ang gusto ko para sa iyo. Baka nakakalimutan mo, meron ng lalaking nakalaan para sa iyo. Hindi kayo ang pipili. Ako ang pipili ng lalaki para sa inyo upang masigurado ko na magiging maayos ang pamumuhay nyo kapag wala na ako. Pero yung magsasaka na yun, tila ba ang sarili niya hindi niya kaya mapakain sa perang nakukuha niya sa pagsasaka? Ganon ba ang nais mo, Carmela? Papa, kailanman ay hindi matutumbasan ng kahit ano ang pagmamahal.
Kahit anong karangyaan o kayamanan pa yon. Dahil ang pagmamahal ay walang katumbas. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Carmela? Dahil lang sa lalaking iyon, tila ba nahihibang ka na? Pinalaki ko kayo upang kailanman na hindi niya maranasan ang hirap. Kaya hindi ako papayag na papunta kayo sa isang lalaking, isang kahit, isang tuka. Ipinagkasundo ko kayo sa mararangyang pamilya. Hindi ito para sa akin, kundi para sa inyo. Naintindihan mo ba yun, Carmela? Kailanman hindi ko yung maintindihan, Papa. Hindi ko maintindihan kung bakit ikaw yung kailangan pumili para sa aming mamahalin. Ikaw na nagsabi. Papa, ikaw na nagsabi. Nang ginagawa mo ay para sa akin, hindi para sa'yo. Ngunit bakit hindi mo kami hayaang magdesisyon para sa sarili namin? Sumasagot ka na ngayon, Carmela? Pumunta ka sa iyong kwarto. Simula bukas, bawal ka nang lumabas at pumunta ng bayan. Oh, doon pa siya, no? Parito ka. Ano ang iyong pakay? Juanito, maaari ba kitang makausap ng masinsinan? Sumunod ka sa akin. Simula bukas, Juanito, ikaw ay aalisin ko na sa aking sakahan. Bakit po doon pa siya, no? Ano po bang mali na aking nagawa? Huwag ka na masyado maraming tanong, Juanito. Kung hindi, pati ang matalik mong kaibigan na si Carlito ay aalis ako din ng trabaho. Bakit niyo po kailangan gawin ito doon pa siya, no? O siya, mamili ka. Aalisin kita pati ang matalik mong kaibigan sa sakahan o lalayuan mo ang anak ko. Paumanhin doon pa siya, no? Hindi ko magagawa ang iyong kagustuhan. Kahit na ang aking kaibigan na si Carlito, kaya niya akong suportahan sa aking kagustuhan. Pasensyahan tayo, Juanito. Simula bukas, kayong dalawa ni Carlito ay wala na sa sakahan. Pagsisisihan mo ang desisyon mong to. Ano ang ating gagawin? Wala na ang ating hanap buhay. Inalis na tayo ni Don Pasiano. Oo nga. Ayun na lamang ang ating hanap buhay. Wala na tayong kikitain. Nagsisisi ka ba na nakilala mo ang magkapatid? Hindi ako nagsisisi. Nalulungkot lamang ako pagkat baka hindi na natin sila makita. Si Carmela at si Carmelita. Sa kabilang banda ay maagang nagising si Carmela sa kadahilanan ng nakaramdam siya ng gutom. Hindi pala siya nakakain ng hapunan dahil sa nangyari kagabi kung kaya't dali-dali siyang lumabas ng kanyang kwarto. Ngunit, Binibini, ang bilin ni Don Pasiano ay huwag kang palabasin sa iyong silid. Ngunit, kumakalam ng aking sikmura. Simula ngayon ay ihatid na ni Teresita ang iyong pagkain sa iyong silid. Carmela, halika't ikay kumain na. Hindi ka maaaring malipasan ng gutom sapagkat hindi ka kumain kagabi. Tia, tunay bang inutos ito ng Papa? Bakit kailangan niya itong gawin? Patawarin mo ako. Ngunit, sinusunod ko lamang ang utos ni Don Pasiano. Sa katunayan nga ayaw ko itong sundin at gusto ko rin umapilang. Ngunit, desidido na si Don Pasiano. Desidido na siyang huwag kayong palabasin ni Carmelita sa inyong silid upang hindi na kayong muling makipagkita pa sa mga lalaking iyon. Ngunit Tia, alam kong tila kay bilis. Ngunit mahal ko na si Juanito. Hindi ito basta admiration lang o paghanga. Talagang mahal ko siya, Tia. Alam ko, Carmela, nakikita ko sa iyong mga mata at kung paano mo siya ipinaglaban sa harap ng iyong papa. Ay, sandali lamang, ako'y may kukunin lamang sa aking Saya. Nakita ko nga pala ito at napulot ko.
ganun, Tia. Hindi ako hayaan lumabas ni Papa. Hindi rin alam ni Juanito kung anong nangyayari. Kaya natatakot ako. Natatakot ako na baka dahil doon pumunta siya rito. Wala rin naman kaming sapat na komunikasyon. Kaya matutulungan mo ba ako? Sulat! Ikaw ay gumawa ng sulat at ako mismo ang magbibigay nito sa kanya. Kahit huwag ka ng mangba, gagawa ako ng paraan upang magkaroon kayo ng komunikasyon ulit. Pero bago mo gawin yon, heto at kumain ka muna upang magkaroon ka ng lakas na sabihin ang mga nararamdaman mo para kay Juanito. Maraming salamat, Tia. Tia, tapos na akong kumain. Maaari na ba akong gumawa ng liham para kay Juanito? Maaari na, kaya kunin mo na ang iyong papel at iyong panulat. Sana'y di magmaliw ang pagtingin. Kay daling sabihin, kay hirap gawin. Sa mundong walang katiyakan, sabay nating gawing kahapon ng bukas. Talaga nga naman nagmamahalan kayong dalawa ni Carmela. Ikaw at ako, pinag-isa, tayong dalawa, may kanya-kanya. Nagtuloy-tuloy ang Sa isa't pagpapalitan isa, ng liham ng dalawa sa pamamagitan ni Tia Teresita. tayo ay Walang araw na hindi sila nagkakomunikasyon gamit ito. sumasandal. At sapat na ito para sa dalawang nagmamahalan. Ngunit isang pangyayari ang siyang naging punot dulo ng gulo. Ano nga ba ito? Nais kita makausap, Carmela. Bakit, Papa? Napagkasunduan na namin ni Andres na sa Enero na gaganapin ang kasal ninyo ni Leato. Kayo na ang mamili kung anong araw nyo gusto. Pero, pinala ang Enero bilang buwan ng kasal ninyo sa ayaw at sa gusto mo. Nakikinig ka ba, Carmela? Ngunit, Papa! Huwag ka nang sumagot, Carmela. Marami ka ng kasalanan sa akin, kung kaya't wag mo nang dagdagan, kung ayaw mong kalimutan anak kita. Pag-uwi ay dumiretso si Carmela sa kanyang kwarto. Isang sulat ang kanyang ginawa para kay Juanito na naglalaman ng kanyang desisyon na tiyak ay pagsisisihan nilang dalawa. Ipinaabot niya ito kay Tia Teresita at ito'y umalis upang maibigay kay Juanito. Sa kalagitnaan ng paghihintay ni Tia Teresita upang maibigay ang sulat kay Juanito, ay bigla niyang naramdaman ang dalawang kamay na humawak sa kanyang braso. Matapos basahin ni Juanito ang sulat, ay tila siya ay nasa malalim na pag-iisip, na tila pinag-iisipan nito ang kanyang isusulat pabalik sa dalaga. Lumipas ang ilang araw na hindi nakakasulat pabalik si Juanito, hanggang sa umabot ang Kapaskuhan na walang balita o sagot mula kay Juanito. At unti-unti na siyang nawalan ng pag-asa sa sagot nito sa kanya. Hanggang sa sumulat na rin pabalik si Juanito at siya'y naghanda. Huwag kang tumingin. Nandito na ako, aking minamahal na Carmela. Huwag mo
Sino kayo? Anong atraso ko sa inyo? Ba't kailangan nyo akong dakpin at igapos dito? Pakawalan nyo ako! Doon, narin na po ang napadakip. Doon pa siya, no? Ikaw pala nagpadakip sa akin? Alam mo na kung ba't ka nandito, Juanito. Hindi ba't binalaan na kita? Hindi na dapat kayo magkitang muli ni Carmela. Ngunit, sa kataksilan nyo, kayo na mismo ang gumawa ng kapalaran nyo. Baka man doon pa siya, no? Hindi mo kayang gawin ang pinapagawa ng layuan ko ang iyong anak. Dahil mahal na mahal ko si Carmela. Hindi ka nararapat sa anak ko. Pagmamahal? Kalokohan. Kaya bang buhay ng pagmamahal na yun ng anak ko? Isipin mo nga. Doon pa siya, no? Gagawin ko ang lahat para magbigyan ng magandang buhay ang iyong anak. Paano mo magagampanan yun? Magsasaka ka lamang. Ano ang magiging kinabukasan ng anak ko sa'yo kung pati ang sarili mo ay di mo kayang buhayin? Kung may natitira ka pong pagmamahal para sa iyong anak, hahayaan mo kaming magmahalan at maging masaya. Manahimik ka! Anong karapatan mong questionin ang pagmamahal ko sa aking mga anak? Mas alam ko na nakabuti para kay Carmela at alam ko hindi ikaw yun. Ang mayaman ay para lamang sa mayayaman at ang mahirap ay para lamang sa mahirap. Dakpin na to. Ito na ang uli mong pagkakataon. Mamili ka. Layuan mo na ang anak ko gamit ito sa lapi na yan o tigitilin ko ang buhay mo gamit itong itak na ito. Salapi? Walang katumbas na salapi ang pagmamahal ko para kay Carmela. Kitilin mo na lamang ako. Bueno, ikaw ang pumili na kapalaran ko. Ikaw at ako pinagtagpo, nag-usap ang ating puso, nagkasundong magsama habang Carmela, buhay. Nagsumpaan sa may kapal, walang iwanan, taginit o tagulan, haharapin bawat unos na magdaan. Sana'y di magmaliw ang pagtingin, kay daling sabihin, kay hirap gawin, sa mundong walang katiyakan. Sabay nating gawing kahapon ng bukas. At magmula noon ay pabalik-balik na si Carmela sa kanilang tagpuan ni Juanito. Nagbabaka sakaling muli niya itong makita. Hanggang sa makalipas ang ilang buwan na pagbabalik-balik at paghihintay ni Carmela kay Juanito ay pumanaw ang kanyang buhay, na tanging ang kanyang nais ay muling makita si Juanito at masabing mahal niya ito hanggang sa huling hininga niya. Iwan natin silang lahat, tayo muna hanggang sa pagdilat, pupurahin lahat ng alaala kasama sila.
lang. Sa kabilang dako naman, ay matapos malaman ang nangyari kay Juanito at Carmela, ay napuno ng pagsisisi ang puso ni Lucia dahil alam niyang isa rin siya sa dahilan kung bakit nangyari ito. Nanatili rin itong matandang dalaga hanggang sa panawan nito ng buhay. Makalipas ang ilang taon, ay humingi ng kapatawaran si Don Pasiano sa kanyang natitirang anak na si Carmelita. Siya lamang ang nakakuha ng magandang buhay kasama ang kanyang minamahal na si Carlito. At dinadala nito sa kanyang sinapupunan ang kanyang anak na pinangalanan nilang si Carmina. Na naman ang kawalan. Ako'y hinahatid ng mga bituin sa'yo. Saan man maglaya. Ito naman nila, Mami. Carmela! Ipasensya na, iha. Matagal na kitang hinihintay. Nagkatagpo na ba kayo ni Juanito? Di pa ako si Carmela, ako po si Carmen. Ano pa yung sinasabi niyo? Oh, eto. Kamukha mo ito. Kaya ikaw si Carmela. Ikaw yan. Hindi ako pwede magkamali magkamukha. Hoy! Lubayan mo yan! Baliw! Nandiyan na, Gwardiya Sibil. Magtago ka na! Magtago ka na! Teka lang po. Ito na yung Gwardiya Sibil! Ito na yung Gwardiya Sibil! Kasi nag-iingat eh. Unti-unting nalalapit ang ating mga mundo. O anak, naipagdasal mo ba yung lola mo? Opo, Mami. Kaso, kanina sa may simbahan, may nagbigay po sa akin litrato at sinasabi po niyang ako si Carmela. Kilala niyo po ba to? Yan ang lola ko. Siya si Lola Carmela. Pero hindi ko alam kung sino yung kasama niyang lalaki dyan. Itanong mo na lang kay Lola Carmina mo kung sino siya. Sige po. Pagdating natin doon, lagi mo kakausapin lola mo ha. Napakabait nun. Yes, Daddy. O anak, yung kwintas na yan galing sa lola mo yan. Kaya palagi mong iingatan yan ha. Yes, Mami. Okay guys, dito tayo. Ay! Daddy, wait lang. Tumatawag mga friends ko. O sige, sumunod ka na rin mamaya ha. Okay po. Okay. Oo! Kaso matatagalan pa kami pumunta dyan. Alo, namimiss ko na kayo. Ay, konti na lang. Like, siguro 1 month. Makakarating na rin ako dyan. Sorry, lagi akong wala. Andito ko ngayon sa bahay ng lola ko. Loko. Taran! Okay, sige. Sige na nga! Okay, sige, bye-bye. Miss you. Carmen, asan ka na? Balik ka na. Bye-bye. I'm so excited to see Lola. Nandito na kami. Tama po. O, kumusta ang biyahe, anak? Okay naman po, ma. Kayo po, kumusta? Umiinom po ba kayo ng gamot? Abay, siyempre naman. Ay, ito na pala yung manugang ko. Mabuhabata ka yata. Ito naman.
Kaya gusto ko sa anak ko eh. Wala. Ito na pala yung apo ko. Walang iba, Lola. May pinakamaganda. Marang-marang ka talaga pinagmahal. Tara na po doon. Ano kayo, nakakalimutin na po kayo. Wala talaga bang yung alam pumasok sa inyo? Upo ka muna, Lola, dito. Akalain mo nga naman kay bilis ng panahon. Samantalang dati, inuugasan ko lamang ang pet mo. Ngayon ay dalaga ka na. Ay, si Lola naman, pinapaalala pa yun. Ay, nga po pala. Kaya na po sa may simbahan, pero pong napapit sa akin, tapos binigyan po niya ako ng litrato, then tinawag po niya akong Carmela. Tapos po, tinanong ko po si Mama, sabi po niya, kapatid daw po yun ng mama mo po. Maaari ko bang makita ang natratong yan, Lina? Ay, teka lang po. Ito po yung litratong inabot sa akin. Aba, tingnan mo nga naman. Kamukhang kamukha mo nga ang kapatid ng aking ina. Pero Lola, sino po yung kasama ng lalaki dyan? Ito bang ginoong na nasa litrato? Ito sila nito, ang kanyang abot. Ikaw at ako pinagtagpo, nag-usap ang ating puso, nagkasundong magsama habang